Yung pagiging honest niya and transparent sa mga kailangang malaman ng mga tao. Madali rin malapit sa mahasahan bago ng para siya maging isang mabait sa mga tao na dapat pantay ang pagtutunan. Kailangan po maging pantay siya sa mayaman o mahirap. Yung walang kumbaga wala siyang kinakampihan sa dalawa. Patas po siya sa atin, sa publiko, para po wala pong magreklamo para po sa kanya at maging mahusay po siya maging Chief Justice. Maganda maganda yung patakbo niya, ganyan. Kung sino man, di ko po kasi alam kung sino nga niya. Magsasabi na lang po siya ng totoo. Wala siyang kinikilingan kung mayaman o mahirap. Tapos, pantay yung tingin niya sa bawat tao. Tsaka mapagkakatiwalaan. Siyempre una, hindi corrupt. Tapos, open siya sa tao and just siya. Tapat. Kailangan matapat. Tsaka yung alam niya yung batas. Tsaka dapat siya ang una-una susunod. Siya nagpapatupad Yung hindi corrupt. Kasi syempre, kaya natanggal yung Chief Justice natin dahil corrupt siya. Ang dapat nakatangian nung next Chief Justice natin is yung sinusunod niya talaga yung batas. Tsaka marunong siya. Welcome back po. Kayo po ay nanonood ng PTV Special Forum on the next Chief Justice. Cathy, na pag-usapan natin kanina kung bakit nabuo, paano po nabuo itong JBC dahil napakahalaga pong gampanan yung role nila dahil nga nabakante yung posisyon ng Chief Justice matapos po ma-impeach si Chief Justice Corona. Oo, tama ka dyan, Mark. At dahil po tinutukan namin itong naging impeachment trial ng dating punong maestrado, Chief Justice Renato Corona, ngayon naman po ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagseserbisyo publiko dito sa PTV at ihahatid namin sa inyo itong public interview na isasagawa para sa pagpili ng susunod na punong maestrado. Alamin po natin kung ano po ang detalye nitong public interview, ano po itong prosesong ito, ano po ang mga batayan. Kaya marami po tayong dapat maintindihan dahil kumbaga ito po ay mga bagay na nakakubli dati, hindi po napapanood ng publiko. And for the first time in our history, we will be witnessing this live dahil nga pwede na po nating panoorin sa telebisyon. At para po maihanda tayong lahat, para maintindihan natin ang buong prosesong ito, Cathy, mapalad po tayo, meron tayong makakasamang mga resource persons kasama natin sa studio ngayon para tulungan po tayong ipaliwanag sa ating lahat ang proseso, ang nature, mga batayan, at siyempre siguro magbigay na rin ng kanilang sariling opinion. Oo, tama ka dyan, Mark. Makakasama natin ngayon dito sa studio, dati pong party list representative at ngayon po ay Akbayan Chairperson Risa Ontiveros Barakiel. Magandang hapon po. At ang Magandang hapon po. susunod po, marahil siya po ay kilala niyo po pa rin. Siya po ay naging abogado during the impeachment pero he's here to give his opinion as a practicing attorney, Attorney Rico Quicho. Magandang hapon. Maraming salamat po. At ang chairman ng NCPAG Student Council na lagi din natin nakakasama sa ating mga forum dito sa PTV, Jules Giang. Good afternoon po sa ating lahat. At susunod po, lagi po ninyo siyang napapanood. Tinulungan po tayong intindihin nitong ating susunod na panauhin yung mga kaganapan ng impeachment trial. Let's welcome back to this forum, Attorney JJ Atienza. Good afternoon po, good afternoon Cathy, good afternoon Mark. At tagapagsalita po ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Trixie Angeles. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang susunod po at huli pong panauhin natin na present sa puntong ito, siya po ay nakilala nyo dahil napakagaling ng kanyang cross-examination during the course of the impeachment trial ni Chief Justice Corona. We are honored to have with us this afternoon a litigation lawyer, Attorney Cynthia Rojas. Salamat Mark. Anyway, maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin. Magandang hapon po. At Cathy, kararating Oo, lang. kararating lang. Medyo na traffic po yata. Pero kasama pa rin po natin, dati pong senador, dating mambabatas at ngayon ay nagtuturo sa mga estudyante tungkol pa rin sa batas, Senator Rene Sagisag.
Magandang hapon. Magandang hapon po. Okay, so simulan natin ang ating discussion. Cathy, una, let's go to basics. Tanungin muna siguro natin, coming from the IBP siguro, Yes. Attorney Trixie, ano po itong JBC? Anong nature ng JBC? Actually, ang JBC ay isang katawan na tinatawag nating constitutional body. Ito ang nagkikilatis ng mga kandidato para sa mga posisyon sa hudikatura at sa ombudsman. Pagkatapos nilang kilatisin, gumagawa sila ng isang maikli na listahan at itong listahan na ito ay fino-forward dun sa presidente para sa appointment ng mga posisyon na ito. Isa ring magandang follow-up dyan, kasi ito nga, isang grupo ng mga tao, bakit ito nilikha? Tanungin naman natin kay Attorney JJ, bakit nilikha ang JBC? Anong kahalagahan nitong grupong ito sa pagpili ng susunod na punong mahistrado? Importante itong JBC, kasi kung matatandaan natin, before the 1987 Constitution, yung appointment ng mga justices at ng mga huwes sa lower courts, wala kasing body na nagsiscreen sa kanila. Basta na lang ina-appoint ng presidente, ng mga politiko. So, always there is the color na pinupolitika. At alam naman natin, napakayaman ng ating history sa ganyang bagay, na dahil nakukulayan ng politika, nakita naman natin sa history natin anong nangyari sa ating judicial system noon. So, in the 1987 Constitution, sinabi nila, pag-ingatan natin ngayon, kailangan may malinaw na kwalifikasyon yung mga uupo dyan sa hudikatura, kung kaya't gumawa tayo ng body na magsiscreen sa kanila at masisigurong may integrity, probity, at independence itong mga judges natin. Napakalaki ng power nitong JBC. Tanong natin kay Ma'am Risa. Ma'am Risa, ano ang extent nitong power na ito? Dahil binuo ng konstitusyon, it's a constitutional body at napakita nga yung ating historical context. Ano yung extent ng power ng JBC? Anong pwede nilang gawin at anong hindi nila pwedeng gawin? Baka yung mga abogado nating kasamang resource persons ngayong hapon ang mas makapagsasabi. Ngunit bilang isang dating mangbabatas, kinoconfirm ko yung sinabi nyo kanina na ngayon lang inilalantad sa pananaw at pagsubaybay ng ating mga mamamayan itong prosesong ito na dati parang napaka-esoteric niya, napaka-exclusive, talagang halos nakatago. Kahit nung miyembro ako ng House of Representatives noon at may mga mambabatas na kinatawan doon sa JBC, parang napakalayo talaga sa obserbasyon ng mamamayan. Sa ganung paraan, parang napakalawak ng kapangyarihan niya. Mas maganda siguro sa kasalukuyang panahon, nagkakaroon ng balanse na appreciation ng mamamayan kung ano itong Judicial and Bar Council. At the same time, kahit papaano nakakapag-weigh in din ang mamamayan, at least in terms of kaalaman at pag-obserba, at kahit papaano pagkakataon magbigay din ng aming opinion dito sa JBC na ito. Gaya nga ng nabanggit ni Ms. Risa, ngayon nga lang isa sa publiko itong pag-interview ng mga nominees. Tanungin natin si Senador Sagisag, sa tingin niyo po, ngayon na isa sa publiko at may live media coverage na pinayagan dito po sa pag-interview ng mga nominees sa JBC, mababago po ba sa tingin nyo itong sistema ng pagpili? Magiging mas careful po ba sa tingin nyo ang JBC sa pagpili ng mga nominado? That's the hope, dahil until recently, parang JBC, let me call you sweetheart. Sila lang ang nag-uusap and then lalabas na lang na na-appoint na naman kung sino yung pinabili ng suka na yan ang nangyari. Pero in the past, commission appointments would review kung sino ang nominated ng Pangulo. And for all the criticisms of it, you could not prevent the cream from rising to the top. Kaya mga JBL yan, Roberto Concepcion, sa ngayon, dahil sa nangyaring pagkatagpa sa leeg kay Rene Corona, itong choice and successor niya, mas tinututukan. Pero yun, mga 70 yatang nag-apply na hindi natin alam kung ilan ang pinabili ng suka, kung sino ang talagang meritorious.
but we will find out in the days ahead. Gusto kong tanungin kay Attorney Kicho, while transparency per se will have its own benefits, pero siguro hindi po ba, Attorney Kicho, meron din konting danger dahil you will be exposing the Chief Justice to public opinion, wala namang taong perpekto at siya yung uupo doon, and parang aren't we lifting the standards too high by bringing this out in the open? Ano sa tingin mo kung babalansihin mo yung dalawang values na yon? Alam niyo po, kinakailangan na talaga yung mamamayan natin ay meron talagang taya at alam nila kung anong nangyayari dito sa magiging selection at appointment ng Chief Justice natin. Sapagkat yung JBC, itinatag yan ng konstitusyon to safeguard the integrity of the selection and the appointment of the Chief Justice. That is why my position is this. It is very important that we have to do away with all the BS in the selection process. Ano ba itong BS na to? Itong BS na to, ito yung mga bantay sa lakay, no? Sapagkat masyado na pong mataas ang moral standards, yung moral fitness, na hinihingi ng sambayanan sa ating mga mamumuno. At lalong-lalo na sa mamumuno dito sa ating hudikatura, no? So, marami ho, tama nga po yung sinabi ni Attorney Sagisag, at I agree with him totally, na marami rin ho dito, mga pinabili rin na ho ng suka, but of course, I will not be in the position to say that. But, insofar as I am concerned, marami ho dito yung mga bantay sa lakay, ano? Unang-una ho dyan, si Secretary de Lima. Sapagkat ako rin naniniwala, no? Naniniwala ho ako, na masyado na hong mataas yung antas, yung standards na hinihingi natin. Paano po siya magiging pinuno ng Korte Suprema kung siya po mismo ay hindi naman po talaga sumusunod sa mga patakaran at alituntunin ng Supreme Court? Pangalawa, I really take strong exception to the participation of Congressman Tupas. Dahil sila po ay nagpatanggal ho sila ng Chief Justice, yung iba ho ay sumali sa pagtanggal ng Chief Justice. Ngayon sila ho yung mamimili, at kung suswertihin pa ho, ay baka si Secretary de Lima pa ho ang mahirang na susunod na Chief Justice. So, these are the apprehensions that kaya nga ho maganda meron tayong ganitong forum para yung taong bayan magkaroon ho ng kapangyarihan. Sapagkat ang lagi ko nga hong tanong, who will guard the guardians? No? A vigilant society, a vibrant society will always and should always give their participation in this process. Ito yung maganda, Cathy, dahil they can express their opinions talaga. Ito nga, at the start of the forum, sinabi natin, these are guests of ours, will be expressing their own personal opinions on certain parang contenders for the position. Baka merong gustong idagdag si Congressman Riza. Yes, ma'am. Go ahead. Walang galang lang po sa aking seatmate, si Attorney Kicho. Biglang naisip ko pa, hindi pa ba tapos yung impeachment trial? Nagulat lang ako dun sa salitang bantay sa lakay kay Secretary de Lima. Ang naalala ko, siya ang nagbantay para hindi makatakas si GMA nung panahong may nakahain ng mga kaso sa kanya. So, I just wanted to put that in out of sense of fairness naman kay Secretary de Lima. Kami po sa Akbayan, nililinawin ko lang, ay wala pong napipisil na preferred na susunod na Chief Justice, pero refreshing na may mga babae, kasama na po yung binanggit na inomina rin. It would be a refreshing possibility if the President were to help women break the glass ceiling na hanggang sa ngayon ay mayroon sa maraming institusyon ng ating lipunan, kasama na ang Korte Suprema. Ako, Mark, hindi talaga maiwasan sa usaping ito ng pagpili sa susunod na punong magistrado na mapag-usapan itong nakaraang impeachment trial. Kasi speaking of moral standards, you can really fall on either side of that particular standard. Pwedeng sabihin he has the moral requirement, meron ding magsasabing hindi. Tanungin natin si Attorney Cynthia Rojas, sa tingin niyo po ba na dahil dun sa naganap na impeachment trial ay parang tumaas yung hinahanap natin na moral standards para sa susunod na Chief Justice? Well, definitely. Insofar as yung pagtaas ng antas ng moral standards as to the members of the judiciary, especially for the Chief Justice, naging mas aware ang mga tao. But I'd also like to add to the comment of Congresswoman Barakel here. Kasi parang necessarily mapag-uusapan dito yung impeachment. And unfortunately or fortunately,
si Congressman Tupas is there because of the requirement in the Constitution as member of the as the chairman of the Justice Committee of the Congress. Now, si Justice De Lima naman, kaya naman siya nasama doon. Nagkataon lang na naging witness siya. So I think, again, yung tungkol sa word na bantay sa lakay, other people nominated her. And I think there were a lot of people who nominated her probably because they believe in her competence and in her qualifications. So I think, insofar as the transparency is concerned, maganda yon. Pero para sa akin, gaya nung nasabi ko kanina kay Attorney Trixie, parang may limits dapat. Mark, itong si Jules ay nagiging guest natin dito at sinundan nila nung kasama ng mga schoolmates niya sa University of the Philippines itong naganap ng impeachment trial. Sa tingin mo, Jules, susundan pa rin ba ng kabataan ito namang pagpili sa susunod na Chief Justice? Well, kung babalikan natin yung naging proseso nung impeachment trial, nakita natin na paigting ng paigting yung pakikialam ng mga kabataan, especially sa University of the Philippines. Ngayon na mapapalapit na yung pagpili na susunod na Chief Justice, makikita natin na iba't ibang uri ng pakikialam at pagkuha ng mga impormasyon kung paano nga ba yung mga kwalifikasyon para makuha yung nararapat sa Chief Justice. Ngayon pa lamang sa UP ay iba't ibang grupo ang naglalabas ng mga information data kung paano ba maaaring makailam yung mga kabataan. Bilang nalalaman na nga natin ngayon na isang malaking hakbang ito sa ating sistema na magiging bukas na sa publiko ang pagpili. Ang nais naman natin dito ay tayo ba ay manunood lamang o tayo rin ba ay pakikinggan din? Maaari din ba nilang kunin yung opinion ng mga mamamayan kung ano ba yung gusto naman natin bukod doon sa mga experts na mamimili. Isang indication, Cathy, ay meron pa rin tayong kasama mga kabataan dito sa studio at ating kasamang si Robert are with them in the audience. Robert! Cathy, Attorney Mark, marami nga tayong kasama dito sa ating studio. Sila ang mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. At mukhang sa dami ng mga kabataan kasama natin dito, patunay lamang na hindi na sila passive sa mga nangyayari dito sa ating bansa. At actually, mamaya ay marami silang itatanong sa ating mga resource persons. Okay, thanks Robert. Itong interesting talaga itong meron kasing mga kontrobersyal, meron namang hindi kontrobersyal na mga nominado. Meron siyang mga kilalang lumalaban against certain causes, meron din itong mga political figures. At meron din mga pangalan na ngayon lang din natin naririnig, no? Ang maganda ba sa tingin mo, Attorney Kicho, objectively, yung ating list of nominees muna, wala po siguro munang pro or against, sa tingin mo yung kalidad ng ating pool where we will choose the Chief Justice from, anong tingin mo? Alam niyo po, deep bench naman po yung pagpipilian, no? Ang kinakailangan lang ho dito, we have to understand that the process of selection will be patently flawed and it will be morally untenable if the process itself would allow the people who instituted these reforms, insofar as the moral standards are concerned, to benefit from these changes. Okay. So, ang kinakailangan po natin dito ay yung mga nominado po at yung JBC, kinakailangan po talaga nilang suriin mabuti. Hindi lang po yung qualifications, no? Kasi basic naman ho yan, yung qualifications as provided by the Constitution, yung competence, integrity, probity, and independence. But more than that, ano ho ba ang clamor ng taong bayan ngayon? Ang panawagan ho ng tao ngayon ay mataas na responsibilidad ng ating mga pinuno, lalong-lalo na dito sa judiciary, no? At ang hinihiling ho natin dito ay magkaroon naman tayo ng mataas na moral standards at yung moral fitness na kinakailangan ay hindi lang doon sa umpisa, ngunit hanggang matapos yung kanilang termino. Thanks, Attorney Kicho. Maganda daw yung, using a basketball term, deep daw yung bench. So meaning, kahit sino daw, maraming pagpipilian. Okay. Robert? Mark, Cathy, ngayon pa lang may katanungan na tayo mula sa ating mga guests mula sa Polytechnic University of the Philippines, mula kay Marife Miklat. The question is for Attorney Trixie. Alright, Marife. Good afternoon po, Attorney. Tanong ko lang po, kung sakali pong magkakaroon na po tayo ng bagong Chief Justice, ano po yung una niyang dapat gawin?
Medyo nahirapan Siguro magtrabaho. Pwede ba? Para Okay, pang beauty contest yata Of course, yung tanong. ang Chief Justice, among other things, no, bukod sa magistrado siya, ay head ng siya yung nag-administer ng Supreme Court. So, I assume na kung tagalabas ang magiging punong magistrado ng Korte Suprema, ang una niyang gagawin, i-familiarize niya ang sarili niya dun sa operations at saka dun sa hanapin niya yung opisina niya, no? So, after malocate niya yun, magpa-familiarize siya dun sa operations ng Supreme Court, kung ano yung mga bagay at mga operations na siya mismo yung namumuno. So, for things like, even yung mga maliliit na administrative matters such as bids and awards, ang punong mahistrado rin ang nangangasiwa ng mga yon. So, kailangan lahat yon aaralin muna niya, and then he also has to make the rounds dun sa kanyang mga kasama sa Korte Suprema, magko-courtesy call yan. Iisa-isahin niya ang mga associate justices, and especially kung tagalabas siya, must establish his leadership. Kasi mahirap yung pagtagalabas ka, papasok ka, at lalong-lalo na yung iba ay matagal na silang mahistrado ng Korte Suprema, so meron na ring dynamic dito. So they have to get used to the idea na meron silang bagong pinuno. So I think mag-establish siya ng rapport at ng kanyang leadership doon sa Korte among the other associate justices. Of course, I'd like to emphasize, hindi to popularity contest. So, bukod sa yung qualifications na are supposed to make him a popular Chief Justice, but he must be able to command the respect of his peers. So, ang tingin ko, order number 1 yon para sa susunod na punong mahistrado. Thank you. Robert, more questions? Yes, para naman kay Attorney Kicho, meron tayong katanungan mula kay Paulo Gutierrez. Good afternoon po. Sa amin po bilang journalism student po, importante po na malaman po namin yung proseso po nung pagpili ng Chief Justice po. Pero po para po sa mga ordinaryong mamamayan, paano po natin ito dapat ipaunawa sa kanila? Alam mo, Paolo, importanteng malaman muna ng ating mga kabataan at ng mga nanonood sa atin, ano ba yung composition ng Judicial and Bar Council? Sapagkat katulad nga ng sinabi ko kanina, itong JBC, kung tawagin, ito talaga yung magsi-safeguard ng magiging integridad kung sino yung magiging susunod na Chief Justice. Itong JBC composed of 7 members. No? So yung Chief Justice bilang ex officio, yung Secretary of Justice, a member of, a representative from Congress, tapos meron ho tayo from IBP, meron ho tayo from law professor, nandyan din po yung retired Supreme Court Justice, at miyembro po ng yung private citizen. No? Dito po sa 7 yan, yung 4 regular members, yung 3 mga ex officio ho. So, dun pa lang ho sa pagpili niyan, kinakailangan ho, yung 4 ng regular members, ma-confirm po ng Commission on Appointments yung participation nila. Sila ho ngayon yung sasala doon sa mga nominado at nung tumanggap ng nominasyon. Out of that, maganda nga ho ngayon, katulad ng sinabi ni former Congresswoman Risa Hontiveros, na ito po ay open na nila sa public. No? So meron na po tayong partisipasyon, sapagkat I think meron tayo hanggang July 19 para mag-file ng ating mga oposisyon. Or kung meron tayong mga tingin natin hindi tama doon sa mga natitirang mga nominado, maaari natin itong ibigay sa JBC. And I encourage everyone to do that. No? Kung paano tayo kung paano natin kinilatis yung dati nating mga mahistrado, ganun din dapat nating kilatisin yung mga gustong maging punong mahistrado. Okay, thank you very much, Attorney Kicho. Yung suggestion na yan, I'm sure, is well heard. Meron lang akong follow-up question para kay Attorney Trixie Angeles, kasi nabanggit ni Attorney Kicho itong mga miyembro ng JBC at ang sinabi niya, a member from Congress. Pero sa kasalukuyan po ay merong 2 miyembro from Congress na nasa JBC. Paano po ang magiging sistema dito? Doon sa mga dating JBC, either nag-alternate yung representante ng Kongreso at saka ang representante ng Senado, or in other instances kalahati ng boto sila, so 0.5 yung isa, 0.5 yung isa. Kaya lang nagkaroon tayo na bigyan ng pansin ang
ang representation dito ng Kongreso ay dahil dun sa clarificatory letter na final nung isang nominado, although hindi niya tinanggap yung kanyang nomination, si former Solicitor General Frank Chavez. At tinanong niya bakit dalawang representante ang nakaupo at tila boboto daw ng hiwalay. So, meaning magkakaroon ng 8 votes dun sa JBC where dapat 7 lang kasi 7 lang ang nakalista sa Constitution. Oo. Kasi dun sa Constitution nakalagay 1 representative from Congress. So since unfortunately hindi nasagot at dahil hindi tinanggap ni former Solicitor General yung kanyang nomination, nawalan siya ng personality ngayon magtanong sa Korte Suprema. So, unanswered as of now yung tanong na yon. So, we will assume na ang magre-resolve ng issue na yan ay ang JBC mismo. Thank you, Attorney Trixie. Senator Sagisag, itong JBC ay isa lamang step sa proseso ng pagpili. Siyempre, Presidente, alam po natin. Ano po yung talagang hangganan ng role ng JBC? Ano po, pakikwento po sa ating mga kababayan kung ano po yung magaganap, ano po mangyayari doon sa JBC? Ngayon, albawa, yung isang issue nga kung dalawa ang representatives of the legislature. Kasi nung panahon namin, wag niyo lang pagsasabing once upon a time, I worked in the Senate. Pero noon, talagang alternate. Meaning, senador muna, the following year, baka congressman. Although parang may natunghayan akong sinulat si Father Bernas na pwede naman silang maghati. So, I suppose na between Neil and Cheese, they can agree on the choice. Pero may pending petition sa Supreme Court si Frank Chavez, and we don't know how the Supreme Court will really rule. Anyway, ang hindi ko gustong makita yung maulit yung panahon ni Gloria, sasubmit siya na Chief Justice Davide, sasabihin ng isang economist guided by generals na executive secretaries, ibabalik yung listahan. I mean, I don't want anybody here. Ito naman sina Davide, very meekly would comply. Kaya yan, because of the greater visibility, hindi na dapat maulit. Pero there is more and more clamor na baka dapat mas mabuti yata in a less than perfect world yung commission on appointments na talagang very transparent, very public. Kasi itong nangyari nga sa JBC all these years, ganun, sila-sila lang Kaya yan ang ano ni Chief Justice Roberto Concepcion to depoliticize the process. But it's one of those things na that really have not achieved yung intention nung nakaisip niyan. Kaya ito, titingnan natin kung ano mangyayari dito dahil nag-i-screening na nga beginning later this month. And I have seen the list of the finalists, and some of them are household words only in their own households. I mean, paano namang mapag-uusapan seriously si Pedro, si Juan, kung hindi kilala ng, not even in the legal profession. Si Ms. Risa, tanongin naman natin, sabi nyo kayo po sa Akbayan ay walang ine-endorse na nominee, ngunit kayo po ay nagmamatyag. Pakipaliwanag po sa taong bayan yung mga kung bakit dapat po nating subaybayan itong selection process. Gaano po kahalaga ito? Napakahalaga po talaga. Kumbaga, isa sa mataas na tungkulin natin ayon mismo sa saligang batas bilang mga mamamayan. Yung lamang mga katangian na sinabi ni Attorney Kicho kanina na hinahanap ng sambayanan sa ating punong mahistrado ay ilan sa pinakamatataas na values bilang tao at bilang mamamayan. Yung pagiging mahusay, pagiging may integridad, pagiging may karunungan, at pagiging independyente. Lalo na sa ating sistema ng pamamahala na dapat talaga magkakahiwalay at pantay-pantay ang iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Kaya't kung nung impeachment trial ay mayroong, well, may isang nagsabi na may lantern of lies, pero mas tingin ko ang naisang bulat dyan na isang lantern of truth. Kung nung impeachment trial, yung lantern of truth na iyan ay
ifinokus natin sa posisyon ng punong mahistrado, dito rin ngayon kaya siguro yung interes ng mamamayan tungkol sa Judicial and Bar Council, tingin po namin sa akbayan yung naunang yugto na nakapag-convict at tanggal ng isang Chief Justice ay napakahalaga. Ngunit isa lamang na hakbang, malaking hakbang para ituloy-tuloy yung pagre-reforma ng ating hudikatura. Ngayon, yung Lantern of Truth, pwede nating i-focus naman sa Judicial and Bar Council at sa iba pang bahagi ng ating hudikatura. Gayon din sa buong pamahalaan. Yan po isang napakataas na tungkulin ng mamamayan, lalo na sa kasalukuyang panahon. May katanungan, Cathy, ang ating kasama si Robert. Robert! Ma'am, just a follow-up question, no? Coming from the impeachment trial na was very public, now ngayon sa CJ process, it's very critical. Do you think na kailangan bang palitan yung process? Is there a way na talagang maging strict or yung current process natin, kailangan bang baguhin? Siguro, kanina, bago tayo nagsimula, nakapag-usap-usap yung ilan sa amin na nandirito na baka nga may mga pagbabago, improvements na dapat gawin sa proseso ng pagpili ng Chief Justice. Lalo na kung, sa tingin namin sa akbayan, yung isa sanang magandang outcome ng paghanap ng bagong CJ ay manumbalik sa Korte Suprema yung nasayang nung dating Chief Justice na kredibilidad at saka integridad ng institusyong iyon. Sabi nung iba, yung ibang mga pagbabago sa pagpili ng Chief Justice, sa proseso ngayon ay baka mga ilangan pa ng constitutional reform. So all the more reason, Robert, na mahalagang tayo mga mamamayan ay kasama sa prosesong ito. Alamin natin ito ng mabuti para makapagbigay din tayo ng dekalidad ng mga mungkahi at dekalidad din na partisipasyon para ayusin ang iba't ibang proseso ng pamamahala sa ating bansa. Kasama na itong pagpili ng pinakamahalagang tao, pinakamahalagang pinuno sa ating judiciary. Alam mo, Robert, Cathy, ang daming suggestions. Meron pa nga nagmungkahi, dapat ipag-bar exam daw ulit or ipag-take down ng bar exam itong mga kandidato para Chief Justice. Robert, may follow-up question ka? Actually, ito para kay Jules Kiang, no, mula sa ating Facebook page. May tanong nga dito, naging mapagmasid ka daw nung panahon ng impeachment. Ngayon na pumipili na ng bagong CJ, meron ka bang survey results kung sino ang gusto ng tao? Actually, very important to, no? Kailangan ba natin ng survey para makita sinong pipiliin? Very controversial kasi yung ginagawang survey dati ni Jules. Okay, so nakikita naman natin na meron ng institusyon mismo na gumagalaw dito sa proseso ng pagpili, yun nga ang JBC. At ang isang mekanismo nga para makalahok tayo dito sa prosesong ito ay yung pagiging bukas sa publiko sa proseso mismo para maging maalam nga tayo. Ang hilingan natin dito ay sana hindi lang tayo manunood sa proseso, kundi ay hingin din yung mga opinion natin para mas maging lapat talaga sa concerns sa mga mamamayan. Sa ating mga kabataan naman siguro maging action natin muna sa ngayon. Well, sa University Student Council ng Diliman, ang gagawin namin ay magtatatag kami ng DARE movement o ang Disclose All Records movement. At isa itong movement kung saan ay hihimukin natin ang lahat ng mga public officials, lalo na ang mga nagnanais na maging Chief Justice, na ngayon pa lamang ay maging bukas na sila sa kanilang mga records, especially ang SALN, bilang ito nga yung isang punto na naging dahilan kung bakit tatanggal ang dating punong maestrado natin. Okay, at nabanggit mo nga yung survey. Tingnan natin ang resulta naman ng survey mula sa iba't ibang mga websites. Ito katanungan, Cathy, how old should the next CJ be? Ilang taon daw po dapat yung susunod na CJ? Ito 71% nagsabing age doesn't matter. Parang parang relationship lang. Young Chief Justice. Yan, ibig sabihin nila sa young is 40 to 50 years old. 13% yan. Ang sabi naman, Senior Chief Justice, 50 to 60 years old, ay 8%. At 8% din na nagsabing Old Chief Justice, yun daw 60 to 70 years old. Oo, age doesn't matter. Alam po natin sa Amerika, wala pong age limit. Hanggat kaya, may tuloy-tuloy lang po sila. Nanggaling po yan sa Facebook page ng ABS-CBN. Oo. Ito pa. Should the Judicial and Bar Council search for the next Chief Justice be televised? Ito, marami. 80% ang nagsabing yes at 19% ang nagsabing no, habang 1% walang opinyon. Ayan. Oo. Okay. At
Kaya tuloy-tuloy po yung ating pagmanman. Ito po yung... Okay. Yung mga ibang sources, syempre, yung mga surveys, gaya nga nabanggit ni Kwan, na syempre meron tayong mga opinion, but ito kasi iba siya dahil yung unlike the impeachment, political nature, ito ibang proseso ito. Pero meron pa po isang survey. Do you think it's time that a woman be appointed as Chief Justice of the Supreme Court? Ang sagot ng ating mga kababayan ay... About 63% ang nagsabing yes. At 37% ay nagsasabing no. Galing po yan sa survey ng Philippine Daily Inquirer. Ewan ko kung pati si Ma'am Riza ay sang-ayon doon na gender-based yung desisyon at hindi merit. Tingnan po natin kung ano mga reaksyon nila. Pero I'm sure sumasang-ayon siya na marami ang nagsasabing babae ang dapat susunod na Chief Justice. I wonder why, no? Should the new Chief Justice come from the Supreme Court? Or ibig sabihin, galing doon sa mga naroon na? 55% ang nagsabing a competent outsider is okay. At ang nagsasabing I don't care ay 8%. At ang nagsabing yes, that's good for continuity, 37%. Oo, ang number of votes nito ay 47,595. Galing po yan sa Yahoo Philippines. Ayan, nakita po natin ang boses ng taong bayan, samantala magtutuloy-tuloy pa po ang ating diskusyon sa pagbabalik ng aming forum, The Next Chief Justice. Mula sa pambansang himpilan